ating viewers sa YouTube, sa Facebook na laging nag-aabang sa ating program sa pag-aralan natin na ministry. Kami po ay nagagalak na muling makapaglingkod sa inyo sa mga oras na ito. Doon po sa ating mga nakatutok ngayon sa YouTube, sa Facebook. Kung meron pong nakakapanood ngayon, hindi pa po kayo nakakapalo sa ating pong page. Gusto po ninyong mapanood ang marami pa po nating mga video, ay pakipalo po at makakapanood po kayo ng iba't ibang mga episode po natin dyan. At yun din po, pakisubscribe ang YouTube kung gusto po ninyo makapanood ng ating mga question and answer at mga marami pong mga video sa ating pong YouTube channel. So, ayan, tayo ay patuloy na po mga kapatid na mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa mga nanonood at sa mga kapanood pa, pwede po nyong i-share yung ating video ngayon. Tuloy na po tayo. Ang ating pong susing talata or pinaka-K-text po natin sa ating pag-aaral ngayon ay mababasa po natin sa Mateo 22:37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ang ating pag-aaral ngayon ay dito po iikot. Alam po ba ninyo na ang talatang ito ay hinango ng Panginoon mula sa aklat or kautusan ni Moises? Maraming mga tao ngayon ay allergy sa kautusan ni Moises. Pero itong sinabi at tinango mismo ng ating Panginoon ay kinuha po ito, sinipi niya po ito mula sa Old Testament sa tinatawag na Law of Moses. At yan po yung mababasa natin sa Deuteronomio 6:5. Ang sabi niya, natin yung ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Mga kapatid, ang mga salitang ito ay pinakamahalagang duty or pinakamahalaga na makita ho natin sa ating buhay. Ito ay nag-uugnay sa matibay na relasyon natin sa ating Panginoon. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi kalakalahati, lahat po yan ay buo, mga kapatid. Napakadali po na sabihin ang salitang ito. Hindi dahil sa marami ang hindi naniniwala o marami ang hindi nakakaalam, sapagkat marami ang naniniwala sa talata at marami ang nakakaalam, pero mahirap po ito patunayan at i-apply. At yan po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Tayo ba ay nagagawa po natin na ibigin ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas? Doon sa Mateo ay pati ating pag-iisip, mga kapatid at mga kaibigan. Ibabatay ho natin dito sa mga talatang ito ang ating pong pag-aaral ngayon, sapagkat meron pong pangyayari sa panahon ng ating Panginoon ay narito sa lupa, ay meron pong isang yugto na nangyari sa Kanya na pinamagatan po natin ngayon ito sa ating pong pag-aaral na Breaking the Alabaster Box. Yan, napaka-common at napaka-familiar ng paksa na ito. Pagka sinabing Breaking the Alabaster Box, ay halos alam na natin ang buong istorya. Subalit muli nating sasariwain, mga kapatid, ang tungkol sa pangyayaring ito. English yung ating title, pero gusto ko pong basahin yung isang mababaw na salin sa Tagalog ang ating pag-aaral ngayon. Babasahin ko po muna ito ng tuloy-tuloy. At sa 4 na ebanghelyo, yung sa 4 Gospel, Matthew, Mark, Luke at saka John, ay pare-pareho pong may tala tungkol po dito sa binasag na sisidlan ng alabastro. Ang kukunin ko pong istorya ay sa aklat ng Marcos. At babasahin ko po ang Magandang Balita Biblia mula sa Kapitulo 14, talatang 3 hanggang 9. Babasahin ko po muna siya ng tuloy-tuloy. Sabi po dito, nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may kitong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng pinakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaring ipagbili, sabi niyan, ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan at pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong araisin,
ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Talatang 9, tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-alaala sa kanya. Ito po yung ating pag-aaralan sa oras na ito. Ngayon ay isa-isahin na po natin himayin ang talata. Atin pong pag-uusapan ang mga punto, mga mensahe, leksyon na napapaloob sa pangyayaring ito. Meron na akong 3 bagay na nakita, mga ginigiliw ng mga taga-subaybay. Meron po akong 3 bagay na nakita na napapaloob dito na yun ang ating pong bibigyan ng puntos sa ating pong pag-aaral ngayon. Number 1, sabi dyan, gawin mo ang pinaka-mabuti. Doon sa verse 3 ay naroon yung isang napakahalagang bagay na ginawa ng babaeng ito. Walang iba kundi si Maria. Ang sabi ng talatang 3, nasa Betania noon si Jesus sa bahay ni Simon na may kitong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. So dito ang ginawa ni Maria, mga kapatid. Para sa kanya ay ito ang pinakamabuti na magagawa niya para sa Panginoon. Isa itong tala na nagdala sa pagkakabahagi ng kaisipan kahit na sa pagitan ng mga alagad. Ang pangyayaring ito ay naganap 5 days before the Passover nung siya ay pumunta doon sa Betania. Ang lugar ng Betania ay doon po nangyari yung namatay niyang kaibigan, si Lazaro, na kanyang muling binuhay. Sabi po ng talata, sila po ay kumakain doon sa bahay ni Simon na may kitong. Bakit sa dami ng kanyang pupuntahan, doon pa sa taong may kitong na nagngangalang si Simon at doon pa siya nakikain? Alam niyo ho ba, mga kapatid, ang leprosy or leper or kitong ay isa itong sakit na nakakahawa. Sa pagkakataong ito, hindi nangangahulugan na may sakit pa rin kitong itong si Simon. Siya po ay isa sa pinagpala sapagkat pinagaling ng ating Panginoon. Speaking of sakit na nakakahawa, alam natin, mga kapatid, na sa ating kapanahunan ay talaga namang nakakatakot. Mayroong traidor na virus na hindi natin alam kung kailan kakatok sa ating tahanan, kung kailan papasok sa atin, at pagka tayo ay naapektuhan na ng ganyan ay hindi na natin check kung tayo ay makakaligtas o hindi. Si Simon, na dating mayroong kitong na pinagaling ng Panginoon, ay minsang napasyalan uli ng Panginoon ang kanyang bahay. At doon nga nangyari itong senaryo na ito sa lugar na yon. Alam nyo, naalala ko tuloy, sa lugar ng Palawan ay meron po doong isla na tinatawag na Kulyon, Palawan. Ang Kulyon, Palawan ay doon po dinadala yung mga may sakit na kitong. Noong araw ay pumupunta kami doon sapagkat meron pong itinatayong church doon ng mga kitongin. Ang kitong ay hindi naman basta-basta humahawa tao. Huwag ka lang mas dumikit siguro. Di ko alam pa sa pag-aaral kung paano nakakahawa yung kitong na yan. Pero sila ay obligado na ilayo. Kahit na sa panahon ng Bible ay sila po ay parang pinapatapon sa isang lugar. At dito man sa Pilipinas ay yun na nga po yung Kulyon. Pagka pumunta ho kami roon at meron pong mga kapatiran makikipagkamay pero yung kanilang kamay agnos na. Kaya pipiliin mo lang ng daliri na pipindutin mo pagkipagkamay. Lahat po sila doon walang malungkot, mga kapatid. Lahat nakangiti kasi itong kanilang bibig ay kinakain na ng kitong. Lakalabas na po yung kanilang ngipin. Nakakaawa, mga kapatid. Pero masisigla ho sila sa pananampalataya. Kaya sa mga mayroong karamdaman, alam nyo, sa panahon, sa oras nito, marami pong nagdurugo ang puso, naghihinagpis sapagkat ang kanilang mahal sa buhay, nasa ospital, meron pong hindi na alam kung ano ang kalalagayan dahil hindi makontak. Yung iba po ay naka-oxygen. Nako, nakakalungkot to mga kalagayan at dinadaanan natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya walang panahon para hindi tayo gumawa ng pinakamabuti para sa ating Panginoon. Balikan natin si Maria, mga kapatid, na gumawa ng isang bagay. At ang ginawa na yan ay hindi naging
lihim sa tahanang iyon at hanggang sa buong mundo ay nananatili yung amoy ng pabango na binasag ni Maria at ibinuhos sa buong katawan ng ating Panginoon. Ang sabi ng talata, saan daw gawa itong pabango na ito? Mula sa katas ng nardo. Mamaya ipapaliwanag ko namin sa inyo kung ano itong nardo na ito o ano po ang ibig sabihin nito. Basahin na muna natin yung verse 4. Sabi rito, nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Ito na nga yung sinasabi ko na yung ginawa ni Maria ay nagdala sa pagkakahati-hati kahit na sa pagitan ng mga alagad. Alam nyo, minsan mga kapatid at mga taga-subaybay, kahit na gumawa na tayo ng pinakamabuti para sa Panginoon, yung ibang mga tao, may nasasabi pa rin. Napansin nyo yon? Kahit na sa atin ay honest tayo sa ating ginawa, tayo ay tapat at alam natin na yung ating ginawa sa ating sariling motibo ay yun ang dapat. Pero ang tingin ng iba, mali pa rin. Yung ginawa ni Maria dito, mga kapatid, ay nagalit ang ilan sa naroon at nag-usap-usap, sayang yung pabango. O pansinin natin mga kapatid, ano ang nakita ng mga tao sa kapaligiran o sa palibot audience doon? Iba ang kanilang interpretasyon sa ginawa ng babaeng ito. Minsan mga kapatid, ang isang mabuting bagay, ang interpretation ng iba sa iyong ginawa ay masama. Ito ang nangyari. Pinagbintangan pa si Maria na nag-aksaya ng isang bagay. Kaya sa puntong ito, bukod doon sa kanyang pinakamabuting ginawa, itong bagay na sinasabi ng mga ilan sa naroon ay isang pinakamahalagang bagay. Kaya yung una, gawin natin ang pinakamabuti at ang pangalawa ay ibigay natin sa Panginoon ang pinakamahalagang bagay na maituturing natin sa ating buhay. Ang sabi ng verse 5, maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan at pinagalitan nila ang babae. Kung papansinin ho natin mga kapatid, tila bagang mayroon namang punto. Kaya sila nagalit at pinagalitan yung babae dahil yung pabangong iyon, ay pwedeng ipagbili ng mahigit sa 300 salaping pilak para maibigay sa mga dukha. Tika muna, gaano ba kalaki yung sinasabi? Gaano ba kamahal yung sinasabi nilang inaksaya ng babaeng ito? Una ha mga kapatid, gawin ang pinakamabuti, ngayon pinakamahalaga. Magkaiba po yan. No? Pinakamabuting bagay sa Panginoon, gagawin po natin. Pinakamahalagang bagay ay pinag-usapan dito yung amount, yung halaga ng isang bagay na ibinigay ng babaeng ito sa ating Panginoon. Pinagalitan nila yung babae dahil nga sa nangihinayang daw sila sa pera. May mga tao po talaga mga kapatid na walang pakialam gumastos basta sa ating Panginoon. May mga tao naman na hirap gumastos kahit na alam nilang malaking tulong sa iglesia, mga kapatid. So, ayon sa verse 3, ang pabango na yan ay hango sa nardo. Sabi ko kanina, bibigyan natin ng pansin. Ano itong nardo na ito or nards? Ito po ay hindi si nardong putik, kundi isa po itong nardong bulaklak. Ito po ang mga pabango ngayon na hango sa nards. Napakamahal po yan. At tinatawag din po niyang spikenard. Ang scientific name po niya ay Nardotachys jatamansi. Yan. So yan ho ang itsura ngayon ng mga pabango na yan. Pero hindi ko po sinasabi na ganyan ang itsura ng binasag ni Maria. Hindi na natin alam kung ano ang itsura. Wala pong nakapag-picture. Wala pa pong vlogger noon. No? So, ang halaman na binabanggit, pagka sinuri ho natin, ay yan po ang itsura ng bulaklak. Ang halaman na yan ay nabanggit doon ni Haring Solomon sa Awit ng mga Awit, Kapitulo 4, talatang 3 hanggang 14. Isa po yan sa mga mahalagang mga pabango. So, during the early Roman Empire, nardos was the main ingredients of the perfume. Tinatawag itong unguentum nardinum. Ayan. Kaya yung mga talata sa Biblia, may mababasa tayong mga unguento ay uri ng pabango. Kaya pagka ang pabango ay hango sa nardo, tinatawag po nila itong unguentum nardinum. Ito yung daladala ng babae at ito po ayon sa mga alagad, lalo na kay Judas, ay napakahalaga. Kaya
tama lang din na manghinayang sila. Siguro sa panahong ito, mangyari yan mga kapatid, ay talagang marami ang magiging Judas. Alam niyo po kung bakit? Aba, napakamahal niyan. Subalit, iba nga ang pananaw ng mga nasa palibot at mga taong naroon sa nasa isip ni Maria. Iba. Tingnan natin. Ano ang nasa isip talaga ni Judas? Siya ba talaga ay concern sa mga dukha? May tala din si Juan tungkol sa senaryong ito. Kukunin natin. Bagaman nabanggit na rin po dito, pero mayroong magandang pagkabanggit si Juan nang isulat niya ito. Nasa 12 ng Juan, talatang 4 at 5. Mula din sa magandang balita Biblia. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Ito yung approach ni Judas. Mahalaga ikay yan. Bakit hindi na lang ipagbili? Yun yung sinasabi natin. Gano ba ka mahal? Ano ba ang equivalent? Ano ba yung katumbas ng sinasabing halaga dyan na 3 o mahigit sa 300 salaping pilak? Ang sabi po sa The Bible Knowledge Commentary na sinulat ng ilang mga scholar, The Bible Knowledge Commentary and Exposition of the Scripture, Volume 2, page 175. Ganito ang sinasabi nila. In their view, the perfume could have been sold for more than a year's wages, more than 300 denarii, roughly year's wages. Ano ang ibig sabihin? Yung halaga pala nung binasag ni Maria, mga kapatid, na pabango ay katumbas ng 1 taong sahod. Imagine, mga kapatid, mataga-subaybay. Sige, isipin nyo na po yung sahod nyo ngayon. I-compute na po ninyo kung gaano. Tapos, ibigay nyo sa Panginoon. Kung iisipin mo at maglilimi-limiin na yan, marami magiging Judas ngayon. Sayang nga naman. Di ba? Ika po nga, nagre-reklamo. May nagko-comment nga dyan Wala na ika po. Wala naman daw niyang Diyos, nagagastos niyan mga kapatid, pagdating sa pagbibigay ng mahalagang bagay sa atin, totoo na talaga namang mahirap, lalo na pagka pinaghirapan mo. Ayon po kay Mateo at Marcos, yung pabango na yon sa kay Mateo at Marcos sa ulo ibinuhos, kay Juan at kay Lucas naman sa paa ibinuhos. Ayan. Teka muna, sabi na, bakit hindi magkaisa? Kasi may iba ang diin. Kung ganon kahalaga yan, ibig sabihin, hindi yan maliit na lalagyan, medyo malaki yan. At naniniwala ang ilan sa mga nag-aral na ibinuhos ito sa buong katawan. Alam niyo yung nardos ginagawan niyang pang-anoint, pero wala namang karapatang mag-anoint si Maria. So sa katawan ng Panginoon, ibinuhos mula ulo. At dahil hindi mabasa yung paa, binasa ni Maria ang kanyang buhok at yun ang ipanangpahid sa paa ng ating Panginoon. Pero parang ang hirap makamove on. Laking pera nga naman yun. Ang laking pera, mga kapatid. Ang pinagngingit-ngit ni Judas. Sayang yun! Sayang! Dito nakikita mga kapatid, ang magkaibang pananaw ni Maria at ng mga ibang nanghihinayang doon. Ano talaga ang tunay na dahilan ni Judas? Talaga bang concern siya sa mga dukha? Sabi ng Juan 12:6, sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha. Nako, yun naman pala kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Kita mo nga naman, nagkunwari pang concern. Dami ngayon tulig saan sa gobyerno. Kurakot na niya, kurakot. Pero pag nakaupo, yun din pala. Sa iglesia at sa relihiyon, sa panampalataya, yun din. Laging binabanatan. Bakit may bank account kayo sa inyong program? Bakit may GCash dyan? Yung namumuna, lahat naman ng abuloy sa kanila, diretso sa puno. Buti nga tayo, hindi tayo pinababawalan na magkaroon ng fundraising para itulong natin sa mga nangangailangan. So, alam nyo, pag sinabing pera, nakakaduling ho talaga yan. Nakakabulag, nakakaparalisa ang pagpera ang pinag-usapan. Naalala ko po mga kapatid, noong kasagsagan ng pandemic, bumagyo. Yung dito muna sa Marikina. Bago yung role yata Tumagyo muna dito, ang dami. Tapos, merong mga nagpadala ng pera para itulong. Sabi ko sa mga kakilala kong pastor dyan sa Marikina, Pastor, may gusto namin sa Angbang Church na hawak mo ang gusto po ninyong
mapuntahan namin, mamingay kami ng mga pagkain. Sabi niya, meron ng mga may mga church na napupunta rito, meron na rin galing sa Celsing. Sige, doon na lang kami pupunta sa mga lugar na hindi napapansin at malayo. Nako mga kapatid, dumagsaho yung donation para sa mga nabagyo. Nasundan ng isa pang bagyo. At kawawa yung Isabela. Ano ba? Isabela ba yun? Rojas, no? Rojas Isabela. Nag-contact po sa akin si Pastor Michel Domingo. Sabi niya, Kuya Johnson, kawawa yung mga kapatiran dito. In short, maraming dumating. Mahigit sa 300,000 yung natanggap po naming donation. Biniri ko yung asawa ko. Ma, ibili na lang natin ng camera. Sira na yung camera natin sa ministry naman. Sabi niya, pa, pag ginawa mo yan, huwag ka nang mangaral. Ibig sabihin, tong asawa ko, pag may nagkamali ako ng gamit ng pera na pinagkakatiwala sa amin, ay hindi na ako susuportahan yan. Biniro ko lang naman siya. Huwag ko nang mangaral. Ang punto natin dito mga kapatid, kung tayo ay mahina doon sa mga material na bagay at pagdating sa pera, alam niyo po, dumating sa amin 300,000 pagdating po doon sa mga donation na ibibigay doon sa mga iglesia. Wala naman pakialam yung iba. Kahit walang resibo, pero pinare-resibuhan mo namin. Mahigit po sa 400,000 na rin yung dumating sa amin sa tulong doon sa Quezon. Meron pa doon sa Bicol. Meron pa doon sa Bacolod na nabigyan ho natin. Abay, maduduling ka nga naman talaga kung hindi priority mo ang Panginoon sa buhay. Kaya nga sabi natin, nakakaparalisa ho yung pera na yan, mga kapatid. Pwedeng mamanhid na yung katawan natin. Ginagawa na pala natin yung hindi dapat. Kaya, ang payo ko nga doon sa mga nagmi-ministry ngayon na baguhan, kailangan maging tapat kayo sa Panginoon. Maging tapat kayo sa mga tulong na ibinibigay at pinagkakatiwala sa inyo ng mga tao. Ang nakita dito ni Judas, mga kapatid at mga kaibigan, ay panglupa, mga material na bagay na sabi doon sa talata, hindi naman talaga siya likas na matulungin sa duka. Manapa, pag mapunta sa kanya yon, kukupitan naman niya. Samantalang kay Maria, ibig sabihin, alam nyo, tingnan nyo mabuti ha, pinag-ipunan ni Maria yung mahabang panahon na kanyang inipon. At sa isang iglap, binasag niya yan para sa Panginoon. So, ano ang sinabi ng Panginoong Yesus? Doon sa mga, kunyari ay concern sa mga dukha. Balikan natin yung Marcos, doon tayo sa talatang 6. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Mga kapatid, hindi nang hinayang ang Panginoon sa pabango. Para sa kanya, tama at the best yung ginawa ni Maria. Sabi niya, mabuting bagay itong ginawa niya sa akin. O, tingnan natin. Isang mabuting bagay. Ang rason ng Panginoon. Kung bakit sinabi niyang tama ang ginawa ng babaeng ito sa kanya, ay dito sa pangatlo. Di ba yung una? Gawin ang pinakamabuti. Ngayon, ibigay ang pinakamahalaga sa Panginoon. Pangatlo, gawin mo sa lalong madaling panahon. Ito ang reason. Talatang 7. Sapagkat habang panahon kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong naisin, ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang buhay. Ayun, malapit nang ipako ang Panginoon sa cross. Actually, ang kasunod niyan doon na sa pagkakanulo ni Judas. Kaya yung mga bagay na dapat po natin magawa sa Panginoon, dapat ngayon na. Do it now, mga kapatid, mga taga-sumaybay. Hindi lamang yung pinakamabuti, pinakamahalaga. At gawin natin ito ngayon. Ang daming mga tao na mayroong sakit na tinatawag pong manana habit. Ano po yung manana habit? Saka na lang. Procrastination sa English. Ito yung pagpapaliban. Sige, saka na ako magpo-full time. Saka na ako magtatapat sa Panginoon. Pagka graduate na mga anak ko, pag retired na ako, pag ganito na ako, ayun, na COVID, patay. Hindi na naibigay. Sa mga panahong katulad nito, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo mabubuhay. Do it now. Gawin natin yung pinakamabuti, pinakamahalaga, at ngayon. Sabi ng Panginoon, yung mga dukha, makakasama niyo. Anytime na gusto niyong gumawa sa kanila, magagawa ninyo yan. Pero ako, maiksi na lamang ang panahon na makakasama ninyo ako. Gawin niyo yan. Ginawa ng babaeng ito sa kanya, kaya ikinalugod ito ng Panginoon. Hindi nangangahulugan na wala siyang malasakit sa dukha, kundi ipinapakita dito ng Panginoon. Unang-una, dalawang utos yan mga kapatid. May nagtanong sa ating Panginoon, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Ang dakilang utos, yun ang sa ating K-text. Ibigin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas. Pangalawa, ibigin ang kapwa na gaya ng sa ating sarili. Yung dukha, kapwa ho natin yan. Ang kay Judas, unahin yung kapwa sa kayong sa Panginoon. Baliktad. Marami po ang pananampalataya ang ganyan mga kapatid. Pangalawa ang Panginoon, una muna yung kapwa. Diba? Kaya nga sabi po natin, madaling kabisaduhin, madali tanggapin ang talata, pero mahirap i-apply. Pag
binubulay-bulayan natin ang ating mga sarili. Sino ba yung priority talaga natin? Baka naman hindi ang Panginoon. Baka naman yung ating kapwa. Baka yung asawa, yung anak, yung ating mga boss, o kung sino man. Alam niyo, meron pong, di ko alam kung nanonood siya ngayon, isa pong kaanib ng dating daan. Sabi niya, Brother Johnson, papaano kaya kung mabautismuhan na ako? Siyempre, pag magpapabautismo ako, kailangan kong i-give up yung aking trabaho ng Sabado. Paano kaya, ano ang may papayo ninyo? Sabi ko, kapatid, marami ang dumaan sa ganyan. Ano siya? Member ng dating daan. Marami ang nagdaan sa ganyan. Hindi ho maiksi ang kamay ng Panginoon. Ang Diyos, pag inuna ho natin siya, ipapakita niya ang kanyang pangako. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga taga-subaybay, mga kaibigan. Sabi ko nga, pag naisip-isip ko, siguro kung ako ay naging priority ko ang business, maghanap ng trabaho, ay malamang wala ho ako nitong mga gamit nito, yung mga camera. Wala ho akong sasakyan na ipinagkatiwala sa akin ng mga taong nagtitiwala. Malamang meron mang sasakyan, baka motor at hindi ganyan ka ganda. Lagi kong binabanggit, pinagmamalaki ko ang kabutihan ng Panginoon. Dito sa atong pinag-uusapan, mga kapatid, yung pong ginawa ng babaeng ito ay pinuri ng ating Panginoong Hesukristo. O tingnan niyo po, mga kapatid, ang sabi ng talatang 8, ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tingnan niyo po, mga kapatid, ikinatuwa ng ating Panginoon. O sabi nga natin, pinakamahalaga, pinakamabuti, gawin natin. Ngayon na. Alam niyo, naalala ko, noong ako po ay EY leader pa dito sa Angono Church. Nagkaroon po kami ng camping sa Daraitan. Yung Daraitan, dito sa Tanay, Daraitan, paakyat yan. Malayo yung lalakarin. Malayo yung maaabot ng sasakyan. Ang mga sasakyan no doon ay malalaking assemble na jeep at may kadina ang gulong. Paakyat, tapos hanggang doon lang, tatawid ng ilog, tapos ang meron lang hangganan. Lalakarin yan papunta doon sa magandang camping site. Pumunta po kami doon. Ang ganda, ang laki ng ilog, ang layo ng aming nilakbay. Pinapagalitan na po kami ng mga matatanda. Bakit dito yung napili niyo, Johnson? Ako, lungkot namin. Bakit ganito? Talaga na mahabang naglalakad. Pagdating doon sa lugar, wow, ang ganda. Nawala, nakalimutan yung mga reklamo. O ito na. Hindi ko pala makalimutan dito ang commitment service, mga kapatid. Habang kami ay nag-uusap-usap, nakapaikot ng ganyan, doon sa commitment service, o sige, gabi yun. Kung anong merong sa katawan mo, kung anong merong hawak ka ngayon, na pinakamahalaga na dala mo ngayon sa iyong katawan, o kahit na doon sa iyong higaan, isipin mo na yung pinakamahalaga sa buhay mo. Gagawin natin yung simbolo ng ating pagmamahal sa Diyos. Ito ang sako sa gitna. Ilagay mo. Ilagay. Hala, yung iba ay balik sa kanilang tent. Kuha. Lagay doon sa gitna. Yan daw ay, panay naman ang appeal namin. Yan ako ay i-represent natin sa ating pag-ibig sa Diyos, yung pinakamahalaga. Nilagay. Naku, dami, mga kapatid. May relo, may pitaka, merong jacket, merong sinturon, kung ano-ano, iba-iba. Wala pang mga cellphone noon eh. Tagal-tagal na ho yun. At, yan na ho ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay? Opo, yan na. Ibibigay natin ngayon yan sa Panginoon. Tinalian ng aming kasama. Tinalian. Tapos, tara, punta tayo doon sa ilog. Malaking ilog. Malakas ang agos. Pagdating doon, nagulat. Ang gagawin? Ipapaanod natin tayo sa ilog. Since na sinabi ninyo na yan ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Ayan, ipapaanod natin ngayon sa ilog. Eto na. Naku, yung ibang. Naku, hindi na magkamayaw, mga kapatid, mga kaibigan. Paano yan? Pagalitan ako ng nanay ko. Ganito, ganyan na. Puro reklamo. Ay, wala. Ay, pinaanod talaga. Pinaanod. Nagaanod. Tangay-tangay yan. Ay, lawak ng lawa doon. Lawak. Tapos, papunta na doon sa, paano na? Medyo pababaan ng ganon. Pabulusok. Eh, walang pwedeng pumunta. Dahil baka matangay ng agos, mga kapatid. At nung hindi na ho namin makita, inanod na yung sako, mga taga-subaybay. Sino ang gusto mag-testimony? Ay, mayroon. Hindi sila nang ginayang. Siguro mumurahin yung relo. Kung ano. Ay, bahala na sila. Pero yung iba, lalo yung mga talubata, mga teenager, mga kapatid, ay iyak dahil na nga sa baka raw mapagalitan sila ng kanilang magulang. Hanggang sa matapos yan, mga kapatid, mga kaibigan, inalabas ho namin yung sako na doon talaga nakalagay yung kanilang inoffer sa Panginoon. Ibig sabihin, no, dalawang sako yung magkamukha na tinalian namin. Yung talagang pinaanod po namin talaga doon ay mga dahon ang laman ng mga kahoy. At doon ay nagkahalataan. Nahalata na doon ngayon kung sino yung nagkukunwari na ibibigay para sa Panginoon. Ang liit lang bagay, pero iniyakan ho nila. Siguro nakuha po ninyo ang punto dito, mga kapatid, mga taga-subaybay. Marami pong mga bagay na nasa atin na kailangan po nating basagin, na kinakailangan o nating ibigay sa Panginoon. Madali, sabi nga natin, napakadaling kabisaduhin ang talata, napakadaling tanggapin, pero ang tanong, gaano ba talaga kadaling i-applyan sa ating mga buhay? Si Maria, sabi
Sabi ng Panginoon sa talatang 9, tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito'y ay ipahahayag bilang pag-alaala sa kanya. Itong nangyaring ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ay kasama sa Ebanghelyo, kasama sa magandang balita, mahahayag bilang pag-alaala sa babaeng ito. Sino man, mga kapatid, sa ating mananampalataya ngayon, na hindi kayang ibigay ang pinakamabuting, pinakamahalaga, at hindi natin ipagpapaliban ang Panginoon, ay hindi ho yan kasama sa mabuting balita. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon, mga ginigilin ng mga taga-subaybay, ibigay natin sa Kanya yung pinakamabuti, yung pinakamahalaga, gawin po natin ito, sapagkat ito ang Kanyang na-appreciate na paglilingkod na ginawa ng babaeng ito sa Kanya. Marami pong mga tao gumagawa ng mga bagay sa Panginoon, pero hindi yung the best. Hindi yung pinaka-the best. Baka kalakalahati lang. Nagbibigay sa Panginoon, pero hindi yung pinakamahalaga. Sa probinsya noon sabing gano'n naman naririnig daw, kinagisnan ko yan Alam mo, Brad, kung gusto mo na yung sisiyo ng mga manok mo ay hindi sipunin at lumaking maganda, i-invest mo sa Panginoon. Abay, yun ang kanilang pagkaintindi na para pag ibigay mo sa Panginoon, pagagandahin ng Panginoon. Parang suhol, siguro, parang ganyan. Hindi ho, mga kapatid. Yung saging na yan, kaya napakaganda, binigay ko sa Panginoon. Pero nung gumandang-gumanda, optika, hati tayo. Mga ganon, mga kapatid, mga kataga-subaybay. Ang ginawa ni Maria, sabi po dyan sa talata, ay ito'y ipapahayag bilang pag-alaala sa Kanya. Mga kapatid, marami mga Kristiyano ngayon na mayroong mga hindi mabitiw-bitiwan sa kanilang mga buhay. Okay lang i-let go nilang Panginoon ang pananampalataya, pero yung bagay na yon ay hindi nila kayang basagin. May mga dapat talagang basagin tayo sa ating mga buhay, mga kapatid, at ibigay natin sa Panginoon. Ang ginawa ng Maria, isang sakripisyo, mga kapatid at mga kaibigan, na hanggang ngayon, hanggang sa dulo ng mundo, ito ay napakagandang mensahe na dapat pag-usapan, mga ginigilin ng mga taga-subaybay. Narito ang ilan sa mga character sa Bible na naging kilala din dahil sa kanilang mga ginawa. Sabi ho dito, when Moses smote the rock with his rod, he broke the rock and the water poured out. Alam natin, nang butasin ni Moises yung bato, lumabas ang tubig na nagsalba sa mga Israelitang uhaw na uhaw. Pangalawa, Gideon's 300 men broke their pitchers to let out the light. Ito po yung istorya ng pagkikipaglaban ni Gideon sa napakalaking hukbo. Sinubok, mga kapatid, at hanggang sa 300 na lamang ang natira. Subalit, ang pagtatagumpay nila ay lalong nahayag nung kanilang basagin yung mga banga at lumabas ang liwanag na nagdala ng pagtatagumpay sa kanila. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ay meron tayong mga dapat na basagin sa ating mga buhay. Mga boxes na kinalalagyan ng mahalagang bagay na pang sarili lamang natin. So, those who would have the highest Christian experience must break their boxes, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kailangan natin gawin yan, mga kapatid. Mary broke the alabaster box because she would not use it for anything else. It could have been used for something else. But she made a complete sacrifice and broke the box. Yung ginawa ni Maria, mga kapatid, kaya natin gawin, mga ginigilin ng mga taga-subaybay. Sabi ng Lucas 10:42, tapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa Kanya. Opo, mga kapatid, mga taga-subaybay, ang mga panglupang kayamanan, mga bagay sa lupang ito, aalisin lahat sa atin yan. Pero yung bagay na hindi maaalis, katulad kay Maria, yung piliin ni Maria ang pinakamagaling at ibigay sa Panginoon. Ito yung mga bagay na hindi maalis sa atin. Ito yung mga bagay na walang kalugihan sa atin, mga kapatid. Si Moises, ginamit ng aklat ng Hebreo, hindi niya tiningnan yung mga nakapakarangyang buhay para maging prinsipe ng Ehipto. Hindi niya tinigyan ng mga panlupang bagay. Tiningnan niya ang ating Panginoon, mga kapatid. Marami ang mananampalataya na sa bandang huli ay babagsak kapag ang ating puso ay nakalagak sa mga panlupang mga bagay. Mga pansamantala, sabi nga ng iba, mga bagay na pangkubita lang, hanggang sa CR lang niyang mga yan, mga kapatid. Pero ang bagay na hindi alisin sa atin ng Panginoon ay ito yung mga bagay na gawin natin ang pinaka-the best
para sa Kanya. Ito'y pagpapatunay ng ating tunay at dalisay na pagmamahal sa ating Panginoon. May mga taong gustong gumawa para sa pansariling kapakanan. Si Judas gusto niyang maging mabango sa harap ng tao. Ang gumawa ka, tumulong ka sa mga nangangailangan. O, napakabango mo sa tingin ng mga tao. Pero si Maria, ang kabanguhan na gusto niya ay para sa Panginoon. Gusto niya maging mabango sa Panginoon. Mga kapatid, saan ba tayo ngayon? Para saan ginagawa natin ang mga bagay na ito? Para tayo purihin ng mga tao o para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos? Huwag sana maging baliktad. May dalawang klase ng pananampalataya. Isang paniniwalang katulad ni Judas na may hilihim na motibo. Isang pananampalatayang katulad ni Maria. Mga kapatid, mga kaibigan, gawin natin ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. Gawin natin ang pinaka-the best para sa Panginoon. Pinakamahalaga para sa Panginoon. Ngayon na, sa mga taga-subaybay na nasa malapit at nagpapasya, mga kapatid, makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin. Ngayon na natin paglimpuran ang ating Panginoon. Ngayon na. Huwag natin ipagpaliban. Ibigyan na natin ang pinaka-the best para sa Kanya. Sa ating pagtatapos, muli ko pong bibigyan ng paalala itong mga bagay na dapat po nating basagin para sa Panginoon. Alam niyo, meron tumawag ko sa akin. Hindi ko napapangalanan, baka mapagalitan. Isang kabataan, Brother Johnson, ano kaya ang magandang gawin? Yung pong isa sa aming elder, nakagawad ng barangay. Ilang taon na ho, na kahit ako ang EY leader, hindi po ako pinatatayo. Buong pamilya lang nila tuwing Sabado, yun lang ang umaakyat sa pulpito. Yun lang ang gustong laging may ginagawa. Kaming mga kabataan, wala na akong ginawa kundi umupo at sinusulo ang gawain sa loob ng iglesia. Meron din pang malaking church na yung posisyon kailangan ay basagin. Pag hindi na ihalal bilang leader, elder, ay buong pamilya manlalamig. O, meron po mga kapatid, mga taga-subaybay. Basagin natin yan, mga kapatid. Hindi ho yan ang ikinalulugdan ng Panginoon. Kailangan natin yan basagin. The financial boxes. Ano pang ibig pong sabihin nito, mga kapatid? Yung mga box na mga material na bagay, hanggang hindi natin nababasag ang mga yan, hindi tayo makagagawa ng mabuti sa Panginoon. The social box. May mga tao na hindi maayos-ayos ang relasyon sa Panginoon dahil sa kanyang mga barkada, kasusyo sa negosyo, o iba pa. Babasagin natin yan, mga kapatid, mga kaibigan. Aalisin ho natin yan. All of which should be broken for Him. Kailangan ho natin yan basagin para sa Panginoon. Ibibigay natin ang the best para sa Kanya. Number 4, then we must break the box of affections. Anong ibig sabihin to? Anong box of affection ito? Itong pag sinabing affection, pinag-uukalan natin ng ating damdamin. Kailangan natin basagin. Alam niyo kung ang affection ay ibibigay natin sa Panginoon, napakabuti. Pero kung ang ating mga pag-ibig, pagmamahal, ay nakaugol sa mga bagay sa mundong ito, basagin po natin yan. Mas maganda ho ang babasagin natin sa Panginoon, yung mga bagay na mayroong mabangong samyo. Kailangan ang sacrifice. Many times, the affection are set on things that are wrong. God does not destroy our affection or breeze them, but He gently unwinds them from earthly things, purifies, and sets them on things above. Mga kapatid at mga taga-subaybay, ang sarap po pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Narito po bilang pagtatapos ang pinakamahalagang pabango na binasag ng Panginoon para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Jesus broke His own body on the cross that He might save the world. Sa paghihirap na ginawa ng ating Panginoon doon sa cross, halos nawasak ang kanyang laman, mga kapatid, para iligtas tayo sa ating kapahamakan. When Jesus poured out His life on Calvary, earth and heaven were filled with the fragrance of His life. Yung paghahandog ng ating Panginoon ng kanyang sarili para sa atin, hindi natin kayang tumbasan, mga kapatid at mga kaibigan, sa pinakamahalagang para sa atin. Hindi natin kayang tumbasan. Subalit, ibinigay po yan ng Diyos. Ibinigay yan ng ating Panginoon para sa kaligtasan. Anong dahilan para magkait po tayo ng mahalagang bagay para sa atin? Mga kapatid, mga taga-subaybay, mga gilgilyo ng mga kaibigan, harinawa yung pagbasag sa alabaster box na yan ay maging inspirasyon ng bawat isa sa ating araw-araw na pamumuhay. Alalahanin po natin ang sakripisyo ng isang babae na kinalugdan at naging katanggap-tanggap sa mata ng Panginoon. Pagpalain tayo ng mensaheng ito ngayon at magpakailanman. Happy Sabbath po sa ating lahat.